Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Matapos ang 11 araw ng pagpapahinga ay balik Senado po kami para ihatid sa inyo ang pinakahuling kaganapan sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ito po ang paglilitis katarungan para sa bayan. Ako si Cathy San Gabriel. At ako naman po si Gio Tingson sa pinagsamang lakas ng PTV, IBC, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan, 15 news and cable networks nationwide. At syempre mapapanood pa rin tayo sa www.ptv.ph via live streaming. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alam mo Gio, gaya ng aking nabanggit kanina, 11 araw huminto itong paglilitis dito sa Senado. Pero tayo dito sa PTV ay tuloy-tuloy ang trabaho at maging ang mga prosecution and defense spokespersons ay tuloy-tuloy ang pagtatrabaho during the break. Naghatid po kami sa inyo ng araw-araw pa ring analysis at pagtalakay tungkol dito sa mga naganap noong nakalipas na 26 na araw ng paglilitis sa Senado. Nako, ang daming nangyari no. Nasabi mo nga dito dahil sa break. Puntahan natin si Zarina Rosuegro para sa report sa labas ng Senate floor. Tama ka dyan, Cathy. At umulan man o umaraw ay tuloy na tuloy ang pagbabalik ng Senado na tumato yung impeachment court sa pagpapatuloy ng paglilitis ng impeachment complaint laban kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Kung ating babalikan ng nakaraang 26 na araw ng paglilitis, ay naghain ng prosecution ng Article 2, 3 at 7. Sa Article 2 ay pinakita ng prosecution kung paano nag-commit ang punong maestrado ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution, habang Article 3 at 7 naman ay betrayal of public trust. Ngunit, winidro na naman ng prosecution ng ilang natitirang articles. Ilan dito ay ang Article 1, 4, 5, 6 at 8. Pero sa kabila nito, mataas pa rin ang kumpiyansa ng prosecution dahil sa Article 2 pa lamang daw ay maaari na ma-convict si CJ Corona. Samantala ngayong araw naman ay pagkakataon na ng depensa upang maghain ng kanilang ebidensya at testigo na maaaring sumagot sa lahat ng alegasyon sa punong mahistrado. Una nang tatalakayin dito ay ang maliraw na maling proseso ng paghahain ng impeachment complaint laban kay CJ Corona. Kaya naman kanina sa caucus ng mga senator judges ay pag-uusapan ang pagsasama ng ilang mga congressmen na maaaring tumayo bilang testigo ukol nga sa isyong ito. At ayon nga kay Senate President Juan Ponce Enrile ay bukas naman daw ang impeachment court para dito. Samantala nagpaalala naman si Senate President Juan Ponce Enrile sa ilang o sa kapwa nito senator judges na patuloy pa rin ang paggala o pagpapakita ng paggalang sa mga tatayong testigo sa pagpapatuloy ng paglilitis dito sa Senado. At yan muna ang pinakahuling detalye dito sa labas ng Senado. Back to studio with Cathy and Gio. Maraming salamat, Zarina Rosuegro, at baliktanawan po natin itong mga naganap noong nakalipas na 26 na araw na trial days. Panoorin po natin ang ulat ni Veronica Baluyot Jimenez. 7 linggo ang naging takbo ng prosekusyon upang mailabas ang kanilang ebidensya sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. 25 mga testigo ang humarap para patotohanan ang mga ito. Minabuti na rin nila na gawin na lamang 3, imbis na 8 ang articles of impeachment. Unang tinalakay ang Article 2 na may kinalaman sa Statement of Assets, Liabilities at Net Worth ng punong maestrado. Kabilang sa mga tumestigo dito ang Clerk of Court ng Korte Suprema at Record Officer ng Malacanang na naglabas ng SALN ni Corona mula sa pagtatrabaho nito sa panahon ng Arroyo Administration. Ang mga kinatawan ng Mega World, Fort Bonifacio Development Corporation at Ayala Land ay tumestigo rin para patotohanan ang mga titulo at ari-arian ng mga Corona. Humarap din ang presidente at branch manager ng PS Bank, pati ang branch manager ng BPI ukol naman sa bank deposits ng mga Corona. Nabunyag dito ang malaking discrepancy sa SALN ni Corona at mga bank deposits nito na umaabot sa mahigit 31 million pesos. Dahil sa kasalukuyang bank secrecy law ay hindi pinayagan na matalakay ang dollar accounts ng Chief Justice. Kabilang din sa mga tumestigo si BIR Commissioner Kim Henares. Kanyang inilahad ang kinita ni Corona at ng kanyang asawa mula 2006 hanggang 2010. Matapos ang Article 2, sunod na tinalakay ng prosekusyon ng Article 3 kung saan inakusahan ng punong maestrado ng pag-i-issue ng mga papalit-palit na desisyon sa mga kasong final at executory na kabilang na ang FASAP case. Iniharap na testigo ang pinuno ng Flight Attendants Association of the Philippines o FASAP na si Roberto Anduiza. Ayon kay Anduiza, pinigilan ni Corona ang pagpapatupad ng pasya ng Supreme Court ukol sa kaso nila laban sa Philippine Airlines.
Napagpasyahan na kasi ng korte na iligal ang pagkakatanggal sa 1,400 empleyado ng PAL noong 1998. Subalit pinigil ang pagpapatupad ng desisyon matapos matanggap ang isang sulat mula sa abogado ng PAL na si Estelito Mendoza. Kabilang din sa Article 3 ang pagkakahirang ni dating Pangulong Arroyo kay Cristina Corona bilang Chief Operating Officer sa Camp John Hay Development Corporation. Nakipag-usap din daw siya sa mga litigants ukol sa mga kasong nakabinbin pa sa Supreme Court. Naging maikli ang pagpresenta ng prosekusyon sa Article 3 dahil hindi na nila pinaharap ang ilang testigo. Matapos ito ay sinimulan ng talakayin ang Article 7 ng impeachment case laban kay Chief Justice Renato Corona. Nilalaman nito ang pagkiling umano ng punong maestrado kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa pag-i-issue nito ng temporary restraining order sa whole departure order ng mag-asawang Arroyo para makatakas sila laban sa prosekusyon. Humarap sa witness stand si Dr. Juliet Cervantes, ang main attending physician ni dating Pangulong Arroyo. Inilahad nito ang tunay na kalagayan ni Arroyo sa pamamagitan ng isang medical certificate na kanyang isinumiti. Tumestigo din ang dalawang cameraman ng ABS-CBN na sina Edmond Losalia at Danilo Piedad. Kanilang ipinakita ang nakunang press conference na isinagawa ni Supreme Court spokesperson Maidas Marquez ukol sa TRO na inisyu ng Korte Suprema. Sa testimonya ni Losalia ay lumabas na inanunsyo ni Marquez ang TRO bago pa man ito ipinalabas ng Korte Suprema. Ipinakita din ang pagbabayad ng piyansa ng 2 milyong piso para sa mga Arroyo ng kanilang abogado na si Ferdinand Topacio. Inilahad naman ni Piedad ang pagkuha niya ng video ng pagdating ni Arroyo sa Ninoy Aquino International Airport noong November 15, 2011. Ang Article 7 ang huling artikulo na tinalakay ng prosekusyon. Kanila nang tinapos ang pagpisinta ng mga testigo at ebidensya dahil napagpasyahan na nilang gawin 3 na lamang ang isusulong na artikulo sa impeachment case laban sa punong maestrado. Ngayong araw, March 12, ay sisimulan na ng depensa ang paglalahad ng kanilang mga ebidensya. Ayon sa depensa ay handang-handa na sila na maipagtanggol si Chief Justice Renato Corona. Ayon din sa punong maestrado, kanyang ilalabas sa takdang panahon ang mga bank accounts na matagal nang hinihintay ng sambayanan. At ang takdang panahon ay magsisimula na ngayong araw. Mula sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Ganap ang dengue, mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga lulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-Aksyon Barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. At nakita nga natin Kathy, no, na tila iba na ang pananaw ngayong araw na magsisimula na ang defense at doon sa wrap-up ni Nikki, pinakita yung buong presentasyon ng prosekusyon. Ngayon naman, kailangan natin ng sneak peek for today. Kaya, introduce natin ating guest, Congressman Erin Tañada sa prosekusyon, Attorney Rico Quicho. Magandang hapon. Magandang hapon, Kathy and Gio. Simulan natin kay Attorney Quicho. Anong sneak peek ang meron tayo for the defense? Well, alam mo, napakagaling ho ng mga kapatid natin sa pamamahayag, ano? So, alam na ho nila, nauna ho silang nakaalam kaysa sa akin. But ngayon ho, magpipresenta ho kami ng aming testigo patungkol ho dun sa una naming aligasyon, yung affirmative defense. Alam niyo ho, ayon ho kasi sa rules of court, yung mga affirmative defenses ho, maaari nyo pa rin ho itakil yan dun sa pagkakataon nyo na kayo na maglalatag ng ebidensya, no? So yan ho ang una namin gagawin ngayon. But other than that, I think meron ho mga preliminary matters na kailangan din ho siguro i-resolve yung Senate Impeachment Court, like yung sa formal offer, yung sa comment ho namin sa formal offer, at meron din ho kaming isinumitin ng mga motion, at yung magkabilang panig, meron din ho kaming mga motion, I think, na isinumite. So, siguro ho, for better administrative matters, uunahin ho muna yon. And then, sasabihin ho, kung handa na kami magpresenta na po kami ng aming testigo.
Okay, ito nga po, isa sa mga ipipresentan yung testigo, nagsalita na sa media, Congressman Toby Chanco. Tungkol saan po ba yung kanyang magiging pag-testify? Oo, alam niyo ho, hindi ko maaaring sabihin eksakto or detalyado yung magiging purpose, no? Or kung ano ho yung tahasang sasabihin ni Congressman Tiangco, sapagkat binibigyan laya ho kami, no, na ipresenta ito doon sa loob ng impeachment court. So, ito po ang aming gagawin mamaya. Humihingi lang ho kami ng konting paumanhin. Sana ho, manood na lang ho yung ating mga kababayan at suriin po kung paano namin ipipresenta ang aming testigo. Congressman Erin, yun nga, nagkaroon ng pasaring yata si Majority Floor Leader Boyd Gonzales ukol dito sa akto ng pag-testify ni Congressman Tiangco. Ano pong usapin ng prosecution ngayon at gagawin niya po ito na walang subpina o walang kahit anong imbitasyon pa mula sa impeachment court? Tama po yun. Wala naman po kaming dapat ipagbawal kay Congressman Tiangco kung gusto talaga niya magtestigo dito sa harap ng impeachment tribunal. Nasa kanya po yan. Ang sinasabi po ng ating Majority Floor Leader, sana dapat mag-ingat lang sa mga bibitawan po niyang mga salita. In other words, he should not demean the reputation of his fellow congressmen because we are all guided also by the rules. No? The Senate has its rules, the House has its rules. If you attack the character of one member of the House of Representatives or a senator for that matter, pwede kang mabigyan ng disciplinary action. So yun lang naman po ang paalala ni Majority Floor Leader Boyd Gonzales kay Toby. Alam po nating lahat na dating miyembro ng mayorya itong si Congressman Tiangco. Ano pong nararamdaman ninyo mula sa mayorya na lumipat siya dahil dito sa pag-file nitong impeachment complaint? Well, alam mo, hindi lamang kasi dito ang dapat maging batayan. Kailangan rin natin tignan yung track record po ni Congressman Tiangco tungkol dito. Napaalam ko na he also voted against the budget that was proposed, no? So, if we look at the track record, he seldom votes with the majority rin naman, eh. So, para sa amin, hindi naman ganong kawalaan, no, na si Representative Toby ay lumipat sa independent. Hindi naman siya pumunta sa opposition, kundi he just wanted to stay in